doon sa mga alagad, yung pangako ng Espiritu Santo. Hindi pa bumababa kasi kasama pa si Jesus. At tayo mga bininyagang Katoliko, whether we like it or not, nung bininyagan tayo, we have the Holy Spirit. Diba? Dumating ang Espiritu Santo the moment that you are being baptized. Kaya kahit mag-ibang sekta ka, at magpabinyag ka sa ibang sekta, hindi binyag yun, banlaw yun. Oo. Oo, yun. Pinakausap ako. Alam mo ba, brother? Doon sa Born Again Church na pinunta ako, nung bininyagan ako, brother, nilublob ako sa swimming pool. Grabe yung binyag. Sabi ko, brother, swimming yun. Oo. Yung iba nga, yung nakita ko church, talagang wala silang kakayahan doon sa swimming pool. Ginagawa nila sa drum lang. Oo, ang tawag doon, babad lang yun. Hindi mawawala yun. Yung tatak ng binyag, yung Espiritu Santo nung dumating sa atin, at anong tono ng simbahan nung dumating ng Holy Spirit sa atin, nung bininyagan tayo. We become the children of God. Diba? Naging anak tayo ng Diyos, naging templo ng Espiritu Santo, bahagi ng katawang mistiko ni Kristo at tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Tingnan niyo itong slide na ito, susunod. Ito yun, yung pitong gift na nasa atin nung bininyagan tayo. Kung ayaw niyo maniwala, tanong niyo si Brother Ariel. Kanya galing yan eh. Kinopya ko lang. Kaya ako mali siya. Ito yan. Ito ang pinakamahalaga dyan eh. Yung fortitude, yung katatagan. Kaya ang mga binyagang Katoliko, nagiging matatag sa buhay dahil sa Holy Spirit. Aba, dami problema sa simbahan. Kung gaano maraming problema sa personal na buhay, marami rin problema sa simbahan, marami rin problema sa gobyerno. Gusto nyo talagang makita? Manood kayo sa impeachment. Ay, pag naging preacher talaga yung senador na yun, maraming makakonvert. Ang talino nung lintik na yun. Gusto pag nagsalita siya, talaga makukuha niya yung inis mo. Sabi ko, ang galing. Noong nakita ko siya, sabi ko, Lord, salamat, hindi pala ako yung bobo. May mas bobo pala sa akin. Di ba? Tingnan nyo to, yung fortitude na yan. Sa dami ng problema na pinagdadaanan natin, hindi ba tayo nagpapasalamat, nandito pa rin tayo sa gawain ng Joyful Friends. Amen. Amen. O palagpakan nyo si Lord, nandito pa rin kayo. Malakas! Ang dami rin problema sa simbahan. Hindi lahat na naglilingkod sa simbahan, okay. 21 years na po akong preacher at maraming suplado at suplada sa loob ng simbahan. Di ba? Totoo hindi? Totoo. Di pa magaganda. Di ba? Dapat pag nagsusuplada ka, maganda ka. Pangit ka rapatang ka. Pangit ka na, suplada ka pa. Magkabuhay ka pa. Ngayon totoo lang, kaya ako tingnan dito ako suplado eh. Pangit ako eh. Magsusuplado ako, pangit pa ako. Amen. Ang tawag ko niya confirmation. Oo, galing ko yung kay Sir Esther. Joke lang to. Di ba? Ako eh, one time, nagbigay ako recollection sa isang parokya, talaga mapipig ko pa eh. Alam mo yun, dahil alam mo ikaw yung guest speaker, ikaw yung magbibigay ng recollection, so umatin muna ako ng mass. Ay, akala ko siguro mga 10 beses nangyari sa buhay ko. Yung pinaka-recent, itong last year sa isang parokya. Hindi ko sasabihin yung Pasay. No. Malaking Pasay, bahala ka maghanap. Hindi dumating yung mga kaibigan ko na nag-imbita sa akin. Dahil kilala ko yung parokya, maaga ko, dumating doon. So, umating muna ako ng mga 6 p.m. mass. Mupo ako doon sa pew sa minakalagay, reserved for the guest speaker. Doon ako mupo. Ngayon, hindi ko kilala yung mga dumating na kolektora, na mga lay minister, hindi ko kilala yung mga lector commentator. So, to make the story short, wala pa yung mga kaibigan ko. So, nauna ako doon. Alam niyo, nung nakukumun yun, may dumikit na matanda sa akin. MBG yata. Kaya pag MBG sa kakolektor, nanginginig ako eh. Dumikit sa upo ako, sabi ba, luwanin mo yan, sabi ko. Di mo maganda nilulunok yan. Sabi ko, brother, mo nakasulat sa harapan. Oo nga po, reason for the guest speaker. Sana nagagets mo. Oo nga po.
Hindi yan para sa'yo. Siguro nga po. Ano gagawin? Tatayo po. Tumayo ako sa labas. Ngayon, nasa labas na ako. Nagdatingan na yung mga kaibigan ko. Okay, sabi ko, maganda ko ng bus eh. Hindi na, pasok tayo. Hindi, dito na lang muna ako sa tukal na ako nakaupo eh. Okay na ako. Sige, tawagin na lang namin ha. Alam niyo, nung tinawag ako, nasa harapan yung nagpaalis sa akin. Doon pa siya nakatabi sa upuan. Kung saan nakalagay yung reserve for the guest speaker. Pag upo ko, sabi ko talaga, Lunukin mo rin po niya. Bibigyan ko kay matanda, kulang ka na, ilibing yung sarili niya sa kahihingan. Sabi niya sa akin pagkatapos na to, so pasensya na talaga yung brother. Hindi ka kasi mukhang preacher. Okay na sana eh. Oo. Kasi brother, kung nakita kita, akala ko kas ka ng probinsyano. Ayun, masarap sa Joyful Friends, yan, dali yung utugin eh. Sino? Oo. Tapos sabi ko, ano nudo sa probinsyano? Yung binubugbog ni Coco Martin. Alam mo, sabi sa kanya, alam nyo, tumatanda ko hindi maganda tabas ng lila. Yes! Kaya kailangan natin ng Espiritu Santo. Tama, mali? Tama. Tingnan niyo po ito. Sige. Latag mo na lahat. Yung 7 gifts ng Holy Spirit na nasa Isaiah 11:1-3, tinanggap ng lahat ng Kristiyano. Sabi ng Catechism of the Catholic Church. Hindi natin pwede kontrahin yan. Pero, yung charismatic gifts na dinidiscuss sa 1 Corinthians 12:7-11 ay binigay sa particular individual, hindi sa lahat ng Kristiyano. For the common good of the church. Kaya nga ako sinasabi ko eh, noong dumating ang charismatic sa Pilipinas noong 1975, nagkaroon ng malaking pagbabago na bakit? Ang unang dumating sa Pilipinas, kursilyo. Ang daming kursilista nun, di ba? De Colores. Diba? Ang daming manyanita. Tapos pag uwi, lasing. Bakit? Lumaki ako sa mundo ng kursilyo eh. Nanay at tatay ko kursilista eh. Pero nung dumating ang charismatic, nagulat ang marami. Bakit ang charismatic kasi, nagsasayaw sa loob ng simbahan, nagtataas ng kamay, sumisigaw ng amen. Tapos nagtataos. Anong sabi ng marami? Ay, naku, mga sinasabi, mga demonyo yung mga yan. 50 years na ang charismatic sa Pilipinas. At kung hindi dahil sa charismatic, marami ng Katoliko ang umalis sa simbahan. Kaya malaking bagay ang charismatic community. Amen? Amen. O tingnan natin itong mga gifts na to. Na pwede natin. Na actually, tinanggap na natin. Ano na lang? Recap na lang. Recap. Tatlong group yan eh. Sa League of Mind, sino yung bishop ng ng FHS? Sino nag-ordain kila Father? Nakwa. Diba? Sa ano niya? Sa libro niya yan. Sa libro niya yan galing. Hindi siya nakuha. Sabi niya dito, etong gift of mind, gift of action, and gift of tongues, dun sa gift of knowing, random flash lang natin. Halimbawa, yung gift of knowledge, it is the gathering of information. Sabi ni Ernie Baron, inabot niyo po si Ernie Baron, di ba? Alam nga namang bini ang inabot niyo. Ano sabi ni Ernie Baron? Knowledge is Power. kailangan hindi alam. Gathering of information. Ito, yung nagseseminar. Kaya ako nabibilib ako sa mga umatin sa seminar na hindi nagsusulat. Nakakabilib. Yung lahat ng seminar mula umaga hanggang ako tagal sila, pinakabisado. Tapos pag uwi, susulat lahat. Nakakabilib yan. May picture na kasi bro. May picture na ba? Yes. Sige, nangangatuwiran kayo. Tanggapin natin sa korte sa evidence number 1. Ha? Ano ba yan? Sa prosecution ba yan? O sa defense? Basketball pa kasi laban doon, hindi impeachment. Diba? Knowledge. Ito, nag-aaral ka. Nagagather ka ng information. Yung wisdom kasi is the application of information. Kaya kahit alam mo, tapos hindi mo kayang gawin, hindi ka marunong. Halimbawa, for example, etong gamit ko ay, ang tawag po ay Microphone. sabay-sabay.
Microphone. Mas malakas. Microphone. Alam natin lahat. O, knowledge to, mic. Ito bang mic? Pwede ko ba ipampukpok to sa pako? Pwede po. Pwede, no? Yes. Kasi naman. Pero tama ba? Hindi. Kasi hindi naman yun ang gamit ng mic. Diba? So yun ang wisdom. Halimbawa, itong upuan. Ito. Anong Tagalog na itong upuan? Salumpwet. Ayan. Ang galing sa diba sa lungkwet? Yun ang Tagalog. Kasi yung silya, Kastila yun. Kastila. So, Tagalog ng upuan ay salumpo. Ano po Tagalog ng wheelchair system? Salumpo. Salumpo yun. Sabukan ko, kung maayos naman kung wheelchair ka ba? Nawala ka sa Diyos, so ano sister ka ba? Salumpo. Halimbawa, hindi mo na ito kayang gawin eh. Hindi ka tulad doon eh. Pwede kong gumawa ng upuan eh. Salon senior. Anong salong senior? Ang naka-wheelchair daw. Ang tagal daw ng wheelchair, salong senior. Akala ko sa politiko. Uy, bagong ano yan ah. Bagong kaalaman. Maraming nagsaserve sa simbahan, kinapos sa application, sa wisdom. Alam nila yung teaching ng simbahan, alam nila yung teaching ng Word of God, kinapos sa wisdom, sa karunungan. Kasi very vital yan eh. Yun nga yung gospel ngayon, di ba? Sa sobrang runong, nung nakatagpo ng kayamanan, di ba? Hindi lang niya alam na may kayamanan yun, ha? Hindi lang niya alam. Marunong siya. Tinago niya muna. The same was with Solomon. Kaya nga ang talino ng Joyful Friends. Imagine niyo bago ako pinasalak, pinag-ice cream kayo. Kaya tingnan yung itsura ng mga katabi ang kaganda doon, nagtatalo na yung sugar nila. Pinagmamas namin mo, mga itsura naman ako. Kapag yung sugar mo tumaas, at kailangan yan insulin. Ha? Kasi pag hindi kayo nag-insulin, mataas ang sugar nyo, kasunod yan, putulin. Kaya pala ang daming ang palaya dun. Nasa harapan, sabi nasa harapan. Hanggang dito lumalaban sa buhay. Sumunod, discernment. Sabi niyo mga discernment. Discernment. Sinasabi ng letter of St. John, sa chapter 4, dapat dinikilala ang Espiritu kung ito'y sa Diyos. Yung ba katabi nyo ay may Holy Spirit? Meron, amen. Yung may Holy Spirit, yung katabi na nabubuhay sa Espiritu Santo, pumalakpak ng malakas. Yung katabi niya, may Holy Spirit na. Siyempre ba ko nakabidyo ko eh. Di ba pwede pumalakpak, wala kang katabi. Pag ito pumalakpak, may tama ito. Yung katabi ko, may Holy Spirit. Saan dyan? Discernment. Dapat nakikilala natin. Hindi lahat ng nagdadala ng Word of God ay sa Diyos. Tandaan natin, maging ang kalaban, ang demonyo, nakikipagbatuhan ng Bible verse. Kaya nga dapat gising na gising tayo sa katotohanan na hindi lahat ng tao nakakasama natin ay totoo sa Diyos or totoo na yung totoo na maganda intention sa'yo. Di ba sinabi ni Father kanina, di ba? Na bago, di ba? Na lahat ng manliligaw ninyo, kilatisin nyo muna. Sumagot si Ma'am. Tama. Di ba? Yung mga manliligaw, di ba? Dapat kinikilatis muna. Anong sagot mo? Tama. Mali. Di ba? Totoo naman eh. Lalo sa panahon ngayon, hindi mo pwedeng laruin yung salitang depression. Taas ang kamay mga batang 90s. Mga batang 60, 70, 80, 90, sinilang. Taas ang kamay. 70s. O lahat kami pasok na. 70s. Oo, mga bigay mo. Anong year kasi, sir? 71. Kayo po? 50. Kayo na mga kausuhan ng paper roses, no? No, hindi pa. Ano pa mas nakakanta po ng panahon nyo? Magsaysay is my guy? Hindi pa baka kala ko kung kabisado nyo na yun eh. Ano po, mga kausuhan na Batang 80s ka. kasi yung mga 70 pinanganak ka nun eh. Ba, 90s sa ganun thousand, iba yung dating eh. Iba, very inspirational.
Di ba? Di ba may puso? May meaning. Talagang may meaning. Di ba? Yung panahon mo kayo dun, si ba, what am I living for? Ah, 80s ka ba? Oo. Joni yan. Jody ka na ba? Yes, Papa. 80s sugar. Yes, Papa. Johnny yun eh. Tingnan nyo pa, sa music ko naman, sinasabi ng pag-aaral na dapat tayong mga Kristiyano taga-sunod nagiging mapili sa pinakikinggan. Ibang-iba na po yung kanta ngayon. Yung kanta nyo po, di ba, talagang pag kinanta, yung love song ng mga panahon nyo. Pag Pilipino, kundi man mabilis, mabagal. Pero grabe yung dating. Di ba? Yung mga lumang kanta, yung ikaw Mapuso. ang ligaya ko. Di ba? Pag pinakinggan mga babae, wag nakadaster lang yun. O, di ba? Tapos mga panahon ng mga Unchained Melody, hanggang nagbago na. Ako, 90s ako eh. Boy band ako. Boy Soul, Westlife. Eh ngayon, ang kanta ng mga bata na hindi na deserve ng mga tao. Pag ako pinili ko, gaganda ang buhay mo, Sinta. Ako pinili mo, gaganda ang buhay mo, Sinta. Makita yung lyrics yun. Pag ako pinili mo, bubuka ang bulaklak. Sister, ba't mo kakantahin nun? Pakiusap. Doon na kayo sa tigilong, ha? I-umit nyo na yun pagdating nun. Di ba? Hindi nyo napapansin. Oo, ang ganda ng melody, pero hindi maganda yung lyrics. Release me. Yung kanta pong Please Release Me, ang parang yan sa utot. Hindi kasi makalabas kaya kumanta yung singer, Please release me, let me go. Nasa kwarto mo kasi sila nun magkakasama, yun yung talaga kwento nun. Tapos nung lumabas mo yung kanta, nakaugong gawa ng kabinet, wind of change. Okay, dapat mahalaga tayo. Lalo yung mga bata, nababad sa school. Nakita niyo po yung isang apps na yung mga bata tinuturuan gumawa ng kung anong assignment. Diba? Ano sinabi sa isang bata? Diba? Maghubad ka ng pants, magtatalon ka. Diba? Pinahubad. Meron pang inutusan na magtali ng sa leeg. Meron inutusan na magpasag ng bottle. Anything. Sana mataas ang discernment natin at hindi yan mangyayari kung wala ang Holy Spirit. Amen. Ang discernment, nakikilala mo kung anong klaseng espiritu yung sa katabi mo. Amen? O, palakpakan natin ng malakas si Lord. Malakas. Okay. Sa releasing of action, unahin natin yung faith. Sabi niyo nga po faith. Faith. Yung faith, naniniwala ka sa mga bagay na hindi pa dumarating. Sabi ng Hebrew 11 verse 1 and verse 6, hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos na wala kang pananampalataya. At ang pananampalataya ay umaasa ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, pero darating. Naniniwala ba kayo na pagkatapos ng LSS na ito, may magandang gagawin ang Diyos sa buhay? Amen. Yung mga may sakit gagaling. Amen. Yung mga may problema makakalutas. Amen. At may himala sa oras na ito. Amen. Yun yung faith. At yung faith na yan, gift yan. Ibinibigay yan dapat sa iba. Pag tinanong ka, uy, saan ka nagpupunta paglinggo? Sa Joyful Friends. Ano meron doon? Ay, maganda ron. Yung tanghalian doon, pag dinagubos, sina Sharon namin. Maganda na. Oo. Masarap doon. Yung ice cream doon, kahit maraming kaya namin ubusin. Faith yun. Yung faith na yan, Hindi ba tayo nagtataka sa kabila ng ating mga problemang pinagdadaanan, buhay pa rin ang ating buhay? Amen. Malakas pa rin tayo. Sa kabila ng problema ng korupsyon na matindi sa Pilipinas, nakakasurvive pa rin tayo. Amen. That is faith. Amen?
Pangalawa, sabihin nyo malakas, healing. Pagpapagaling. Sabihin nyo nga po pagpapagaling. Pagpapagaling. Wala akong doktor na nag-aaral ng pagiging doktor para gamutin sarili niya. Nag-doktor siya para gamutin yung iba. At isa sa mga batas ng doktor, kapag nakasalang sa operating room ay kamag-anak nila, bawal sila. Magkakarta nila yun. Huwag nila yun. At bawal sila magkaroon ng attachment sa kanilang pasyente. Trabaho lang. Walang personalan. Kasi baka mabibig sila ng emosyon nila. Sa doktor yun. Pero sa gift of the Holy Spirit, whether you like it or not, lahat tayo may gift of healing. Amen. Mga nanay, kapag nagkakasakit ang anak, yung touch therapy. Di ba? Iba yung hagod sa palo. Iba yung hagod sa tabi. And that is deep. Ang charismatic, kaya sumikat ang charismatics, hindi lang naman sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Isa to sa eminent na gift, yung healing. Kaya ang mga maraming born again, na yan ang yan ang hina-highlight sa gift, yung healing. Yung pilay, nakalakad, yung bulag nakakita, yung bingi nakarinig, yung pipi nakapagsalita. Tignan niyo ang mga African preacher, yan ang inilalaban nila. Kasi yan ang tumatawag talaga sa tao for conversion dapat. For discipleship. Pero ang ginagawa ng maraming preacher, maraming pastor, sa gift na yan, ginagawang Negosyo. Ginagawang system yan. Ako po, sa community ko po, nasa Ministry of Healing po ako. Isa sa mga bagay na natatakutan ko is yung monetary award. Yung pagkatapos mong i-pray over, bibigyan ka, takot ako doon. Dahil kung sinasabi, wala akong tinanggap ko to ng walang bayan, ibibigay ko ng walang bayan. Amen? One time, meron akong karanasan sa Bulacan. After may pray over yung isang matanda, nakalakad. Tapos, bago siya umalis, talagang matindi, from 15 to 30 minutes nag-uusap kami. Sabi niya, brother, alam mo ba, I have all the resource, pwede kong simulan yung ministry, kaya kitang pondohan ng ganito, ituloy-tuloy natin yan, sayang. Malaki ang potensyal na that time, yung mga first 10 minutes ng usapan, akala ko ministerial yung usapan. Sabi niya kasi, brother, maraming makikinig. Sabi niya, alam mo, ang daming mako-convert, ang daming babalik sa Panginoon. The first 10 minutes, yung the rest, bigla nung kumamiyong ganito, kaya natin mag-produce sa TV, sa radyo. Sabi niya, kaya natin maglabas ng magazine. Brother, huwag ka problema sa gagastusin. Ako na bahala. Yung kikitain, hati tayo. Hallelujah. Lagot. Sabi ko, hindi ko tinanong yung percentage eh. Kung 50-50 ba kami? Hindi, sa sobrang takot ko, umalis ako. Hindi na ako nagpakita sa lugar na yun. Way back 2000 and, mga 2010 yan. Nakarating din ako ng BF Paranaque, naikot ko yung mga subdivision na yan. Diyan, nagpe-pray over po ako. Discreet na discreet. Kasi takot po ako eh. Kaya one time, kung nakakita ko yung pilay, pinalakad ng Panginoon, talagang umahagulgul ako ng iyak after the service. Evangelization and healing mission namin. Pag umiyak, saan ko nakakita? Naka-wheelchair, nakalakad. Tapos ang daming conversion. Reconciliation, ang dami. Nakakita na ako on the spot, yung may bukol sa dede, nawala yung bukol. Ang nakakatuwa pa nga doon, nung nawala yung bukol, sabi babae, brother, kahit hawakan mo pa, wala na. Sabi ko, sayang. Pero kung kasama mong FPJ, may mag-volunteer doon. Sasabi ng mga naku, sa FPJ, ganyan sila kabuti ng puso. Sasabihin ng mga kasama ko, brother, maluwag ka ikaw, kami na lang. Para hindi ka may istorbo. Na-joke lang. Nangyari sa akin yan sa Batangas. Ano ang problema sa healing? Kapag hindi ka guided ng simbahan at ng community, lalabas kang manggagamot. Lalabas kang espiritista. Lalabas ka, ikaw na ang Panginoon at hindi ka na naglilingkod. Tignan niyo ang mga African preacher pag dumarating sa kanilang congregation. Grabe ang haga. Grabe yung mga motor na nakagayad sa kanila. Tapos, grabe ang ganda sa sasakyan. Pag bumaba sa mga arena nila, yung mga African preacher, ay nako grabe, parang bumaba ang presidente ng ibang bansa o yung prinsipe. Ganun kataas.
Well, dapat kung healing na to, ang itinataas walang iba kundi si Jesus. At kapag meron ka nito, dapat lagi natin nakikilala na tayo ay instrumento lang ng Diyos. Amen? O pangatlo, dito sa charism of action, etong, sabihin nito malakas, miracle. Miracle. Words of power, miracle. Ano ba yung himala ng Panginoon sa gospel? Yung pagpapakain ng 5,000, ng 4,000, 5,000. Ilang tinapay po yun? Nandun ako dudes. Ilan yung dudes? 5? Ilang isda? 2. O ilan na napakain? Hindi kasama sa bilang ng bata at babae. Diba? Himala yun. Yung konti na parami, ano bang bagay na ibigay mo sa Panginoon kahit konti yan, dadami yan. Amen. At tiwala ka lang. Amen? Hindi ka tulad sa mundo. Sa mundo kapag binigay mo, nanakawin pa. Sa mundo kapag binigay mo, pinatiwala mo sa mundo, talagang uubusin ka. Sa Panginoon, hindi. Yung bagay na ibinigay mo sa Panginoon, magagamit mo para sa Kanya. At ano yung himala? Pag sinabing miracle, against the natural law. Hindi kayang labanan ng natural law. Kahit anong explanation ng science, hindi kaya. O tignan nyo to, isang malaking himala yung ganitong oras, nandito pa rin kayo. Yan ang himala. Nakarating kayo sa kabila ng ulan. Yan ang himala. Yung pumapalakpak ka ng malakas at sinisigaw ng amen. Amen. Yes, maraming himala sa buhay. Kasama na sa himala yung bumalik ka sa sakit. Kasama na sa himala yung na-resolve yung malaki mong problema. Kasama lahat. Basta against sa natural law. Himala. At ang mga tao ngayon, naghahanap ng himala. At ang himala ay matatagpuan lang natin sa Panginoon at sa mga tao baptized by the Holy Spirit. Amen. Amen. Andito sa Joyful Friends ang himala. Punta kayo every Sunday. Amen. Amen? Andito. Sunod natin ito. Itong gift of speaking. Ito, naku, medyo crucial. Unahin natin prophecy. Sabi nyo nga po prophecy. Prophecy. Yung pagpapahayag ng mga bagay na darating. By the way, brothers and sisters, kahit tanungin nyo si Brother Ariel, karamihan ng prophecy nakasulat na. Yung Matthew 24, yung chapter na yun, andun na yung prophecy. Ang inuna na nga doon, di ba? Kapag may nagsabi na naririto ang Kristo, huwag kayong sumunod. Bulaan yun. O di ba? Ang daming sumunod sa Kristo. Hanggang yung Kristo hinuli sa Davao. Ngayon nasa Senado. Si Kibuloy. Wow, tama, maraming Kristo sa sa sabungan. Oh. Andun na yung prophecy. Anong may problema ngayon ng maraming Katoliko? Maraming Katoliko po ngayon ang hindi nakikita na maraming Katoliko ang nabibiktima ng mga nagpapanggap na propeta. Halimbawa, yung sa bago ngayon sa Facebook. So sikat na sikat yun. Diyos ko. Pwede banggitin to. Hindi naman siguro. Live ba yan? Hindi po. Recorded naman yan eh. Yung nasa Facebook, yung mga sikat na psychic. Sila Rudy Baldwin. Oo, yung psychic. Sa Facebook. Madaming Katoliko doon naniniwala. Bakit si Rudy Baldwin kasi maraming imahen. Yung mga imahen niya, magugulat ka parang sasayaw sa Hawaii. Oo, tingnan nyo. Ano siya sabi ni Rudy Baldwin? Ang daming naniniwala. Yung mga nakatira sa tabing dagat, mag-ingat kayo dahil may tsunami. Buti kung sinabi niya yun sa tabing riles, maniniwala ako. Dagat kahit anong gawin mo, magkaka-tsunami dyan. Di ba? May puputok na bulkan. Kahit anong gawin mo, puputok ang bulkan, kapatid. Ngayon, pag sinabi ni Rudy Baldwin, may puputok na pigsa, maniniwala ako. Tapos kami yung pigsa yan. Maging maingat. Noon, sa charismatic prayer meeting, may nagpo-prophecy. Ngayon nga, wala na, no, kaya? Di ba dati may ganyan pa yung moment of silence, pakinggan mo ang Panginoon, nagsasalita ang Panginoon. Di ba may ganyan? One time, may prayer meeting ako naabutan. Dito lang sa Quezon City, bago-bago ang preacher. May ganyan pa eh. Pakinggan natin ang Panginoon. Maya-maya may nagsasalita. Ang sabi sa akin ng Diyos ito. Diyos ko, alam mo yung mga bagong participants na bilib, may mga umiyak, pero may dalawang katabi na hindi kumikibo. Sabi ko, sister, ba't hindi kayo kumikibo? Sabi ko, nagpo-prophecy yung kabrother nyo. Ako, brother,
ba't kami maniniwala? Eh, adik yung hayop na yan. Nakatira yan bagong matin. Di ba? Ngayon, kaya iniingatan ng prophecy, ha? Kung magkapag-prophecy ka, dapat ang urge ng prophecy is to build the church. Hindi sa'yo. Kasi maraming nagpo-prophecy papunta sa kanya. Kita niyo yung mga nag-prophecy sa sa mga politiko, nag-prophecy sa Pilipinas, papunta sa kanila. Ang prophecy papunta sa glory of God. Dadaling ka. Pag may nag-prophecy, ang bunga dapat ng prophecy, yung tao nagkakaroon ng conversion. Bumabalik siya sa Panginoon. Hindi ka pwede mag-prophecy na ikaw yung sikat. Kasi maraming bulaang propeta. Halimbawa, yung founder ng Jehovah's Witness, si Charles Taze Russell, hinulaan niya kung kailan darating ang Panginoon. Pero hindi niya nahulaan na mamamatay pala siya sa train accident. Di ba? Ang mga prophetic na mga santo, si Saint Benedict, alam niya kung kailan siya mamamatay. Kaya ingat kayo. Iba mo yung prophecy na pinababantaan yung kapitbahay, ha? Iba yun. Tandaan mo to sa linggo, makukulong ka yung pala pinabarangay na. Iba yun, ha? Isa pa, na medyo crucial kasi ito itong tongues. Sabi sa 1 Corinthians 14:15, nandiyan yung tongues Nagsasalita, speaking in tongues, praying in tongues, singing in tongues. Mahirap yan. Bakit? Lalo sa panahon natin ngayon, may paalala ang simbahan na hindi lahat ng nag-tongues ay sa Diyos. May paalala. Iba ho yung tongues ng mga nanay pag umaga. Iba yun, ha? Yung mga nanay, ibang tongues yun, ha? Yung tongues, yung speaking. Ano sabi ni St. Paul sa Corinthians? Sabi niya, kapag may nagsasalita sa ibang wika, hindi naman sa iyo nagsasalita yan. Sa Diyos. Ang pwede mong i-interpret ay yung speaking in tongues. Kasi baka nagpo-prophecy yun, baka nag-message. Pero hindi mo pwedeng i-interpret yung singing and praying in tongues. Personal conversation yun sa Lord. Paano ba itong tongues na to? Oo nga. Sa Catholic teaching, nagsisimula ang tongues doon sa hindi nakokontrol na galaw ng dila na nagsisimula sa praise and worship na Alleluia, 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 praise. When you are baptized by the Holy Spirit at hiningi mo yung gift na yan, pwede ka mag-speaking in tongues and singing in tongues. Pwede interpret yung dalawa. Pero yung praying in tongues, hindi. Kasi yung tao nakikipag-usap sa Diyos, bawal mong i-touch yun. Ano yung interpretation? Taas ang kamay nang nagkaroon ng May naranasan ba kayong batang nag-baby talk? Di ba? Yung bata, 2 years old, 3 years old, bulol pa rin. Yung pala anak ni William. Di ba bata? Pag nag-baby talk yung bata. Di ba? Sino nag-interpret sa bata? Yung nanay. Nanay. Alam ng nanay yung sinasabi. Amen? At ano sabi ni St. Paul sa Corinthians? Sabi niya, kapag may nagsasalita sa ibang wika, dapat may nagpapaliwanag. At kung walang magpapaliwanag, magiging manahimik na lang ang iglesia. Kaya ito, dapat ito pinagpipray kay Lord. Parang talagang Holy Spirit yung gumagabay. Amen? Tanong, bago tayo magtapos, tapos na po tayo. Nandito lang kabilis. Alin sa mga gift na yan ang gusto ninyo? Sino sa inyo ang may gusto ng gift of wisdom, knowledge, and discernment? Taas ang kamay. Taas. Sino sa inyo may gusto ng gift of faith, healing, and miracle? Sino sa inyo may gusto ng gift of prophecy, tongues, and interpretation? Makinig kayo. Andiyan naman si Brother Ariel. Actually, lahat naman yun pwedeng ibigay ng Lord Amen. according to the needs of the church. Yes. Amen? Amen. Palakpakan natin ng walang siwa. Ngayon, paano natin gagawin to? Mag-list Gusto ko na yung to. gitna. How to receive? Baptism in the Holy Spirit Gift of tayo. doing. Baptism in the Holy Spirit. Sige, labas mo lahat. Mabilis lang to mga kapatid, pagdilayan. Dapat mabasa itong sin against God. Yung faith. Dapat, karamihan ng naririto dapat nagsusurrender kay Lord. Unahin natin itong divination. Sabi nyo nga po, divination. Divination. Yung naniniwala pa rin kayo sa mga kapangyarihan na labas sa Diyos.
marami pa rin Katoliko ang naniniwala sa LNK, lihim na karunungan. At marami hong may lihim ng karunungan nasa mga deboto ng Nazareno sa Quiapo. Tagal ko hong nag-serve dyan. Ang dami hong nagsaserve dyan, naniniwala sa anting-anting, naniniwala sa sinasapian ng Nazareno, ng Santo Niño. Ang dami dyan magkukulang. Isa na ako. Volunteer. Oh, ang dami mo dyan. Divination yan. Yung mga naniniwala sa tawas. Oh, yung mga naniniwala sa usok-usok. Imagine mo, pag may nangyaring di maganda sa'yo, lalawayan ka na, magaling ka na. Pero effective yung laway niya, ba't walang nagbebenta? Kahit online. Kung sakasakali pa, ibebenta ang laway nyo online, papayag ka, sister. Ang hirap ng production nun, no? Sasabihin sa'yo, ako kulang pa tayo ng 300 bottles. Mas laway. Nagigets ninyo? Dehydrated na. Pero dumaan dyan, tama mali. O yung mga bata, pag bagong silang, di ba, nilalagyan ng ng bilog sa noo. Para malaman ko daw kung Lipstick. asawa ko wala-wala. Ano ba yung siopaw yung bata? Lipstick yan. Para hindi mausog. Divination yan. Meron yung sa kamay. Sacrilege. Yan yung sacrilege. Sige nga, post mo yung sacrilege. Yung mabilis. Sa sacrilege. Hanapin mo dyan. Meron dyan eh. Nakita mo? Post mo nga. Yung isa, yung picture na lang. Yung picture na, di ba? Wala. Sige, yan. Ito, isang Catholic student, tumanggap ng komunyon pero hindi niya kinonsume. Ang ginawa niya, pinicturean niya muna. Tapos silagyan niya ng food review. Catholic school yan, ha? Ito naman, si pura luka-luka. Bakit? Nagano siya as Jesus, tapos yung ama namin rock version. Sacrilege po yan. Kasalanan yan. Kaya nga nakakatakot yung mga Well, ang mga Katolikong Pilipino, merong kostumbre na kapag namamanata ka sa mga banal, namanata ka sa Lourdes, pinagsusuot ka ng damit na katulad na sa Lourdes. Dati ang mga deboto ng Nazareno, pag nagsasyam ka sa Nazareno, pinagsusuot ka ng damit ng Nazareno. Yung maroon tapos may ano pa. Hindi sacrilege yun. Kasi part ng vow yun, panata. Pero kung gagawin mo yan, para maging katatawanan, sacrilege yan. At isa pang malupit na sacrilege ng mga Pilipinong Katoliko. Tanong niyo po ako ano, sabay-sabay. Ano? Ano? Pag may namamatay, pag hinilibig, pinuputol yung rosaryo. Diba? Yung mga nakaburol, diba, na rosaryo? Oo. Sa inyo po. Yung iba pinuputol, ano katuwiran? Para daw walang sumunod. Kahit ikaw naman, di ka susunod din. So, gusto sumunod. Sacrilege yun. Nakita niyo ba pinutol ng mga rosaryo ng Santo Papa nung namatay? Si Kuya Germs na lang, nung namatay, Swarovski. Swarovski yung ano niya. Sacrilege. Dapat ihingi ng tawad sa Panginoon yan. Pangalawa, sin against people. Eto, maganda to. Sige nga, yan! Ano bang uri ng hinanakit, galit at sama ng... Yung galit kasi okay lang eh. Ngayon lang yan eh. Pero yung hinanakit at sama ng loob, pang matagalan na. Dapat i-unload yan. Mahirap mag-serve kay Lord ng hindi maayos ang puso. Amen? Ang taong hindi maayos ang puso, hindi maganda ang puso. Grabe naman. Walang lipstick. Hindi. Madali mong makita na hindi maayos ang puso ng isang tao kahit naka-makeup yan, mukhang bulldog yan. Hindi, totoo yun. Whether you like or pag sensitive ka, kapag may discernment ka, alam mo yung tao kahit kasama mo, alam mo pag may problema. Madali mo ma-discern yung tao na kahit nag-iisa, hindi siya malungkot. Pero may mga tao kahit kasama mo, kahit tumatawa, alam mo pag malungkot, pag may discernment ka. Kaya dapat, tinitignan natin to. Yung mga may galit sa nanay, sa tatay, sa kapatid, sa asawa, sa anak, sa kamag-anak, dapat ililit ko ngayon yan. Kasama sa inilelet ko din dapat ngayon yung lahat ng mga bagay na hindi sa Diyos.
Amen? Amen. Taas ang kamay ng gusto ma-encounter si Lord ngayon. Taas ang kamay. Taas ang kamay ng gusto mabaptize sa Holy Spirit. Dalawang kamay. Alo. Malakas sa palakpakan sa Diyos. 3 things lang. Number 1, ilagay mo nga, surrender. Sabay-sabay. Surrender. Magpe-prayer tayo, kakanta ako mamaya. Habang kumakanta ako, surrender na kayo kay Lord. Huwag yun ang ilaban to. Huwag yun ang ilaban to, bigay nyo na. Kung yung mga ginagawa pang hindi maganda, bigay na kay Lord. Huwag nang ilaban. Surrender na. Mamili ho kayo. Susurrender kayo sa Lord o susurrender kayo sa NBI. Kay Lord. Kasi kung susurrender kayo sa NBI, dito si Brother Angelo, mabilis niya. May paproseso kayo. Surrender. Amen? Amen. Pangalawa, ask God. Hilingin nyo kay Lord yung gifts. Aside doon sa mga hinihingi natin personally, ngayong oras na ito, hingin nyo yung Holy Spirit. Amen? Hingin nyo. Alam niyo nakakatuwang bagay, kung ang joyful friends ay hindi ho sa Diyos, dapat hindi ho tayo ganito karami ngayon. Pero dahil sa Diyos ang joyful friends, nananatiling matatag ang gawain dahil sa Espiritu Santo. And last but not the least, we praise the Lord. After the encounter, sisimulan natin magpuri sa Panginoon. Ang worship ay hindi isang tagpo, kundi araw-araw na pamumuhay. Ang worship ay wala sa pagtataas ng kamay, wala sa pagsasayaw, wala sa pagkanta. Ang worship nasa pagbabago ng buhay na nagiging katulad ka ni Jesus. Amen? O, tayong lahat, and we will have this general prayer for baptism. Tayo mo, please.